Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, siya ang mastermind. Ito ang matapang na pahayag ni Congressman Kiko Barsaga matapos ilabas ni Marcos Jr. Ilabas ni Saldico ang panibagong video report nitong November 24 kung saan iniulat Marcos Jr. Matapos ilabas ni Marcos Jr. ang panibagong video report nitong November 24 kung saan iniulat ng Pangulo na 7 sa mga personalidad na may warrant of arrest sa flood control anomaly ang nakakustodya na sa mga otoridad. Sa video, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang ilang akusado ang nahuli ng NBI, ilan ay voluntaryong sumuko at 2 pa ang nagpapaabot na nagpapasaklolo sa CIDG. Sa kabila nito, mayroon pang 7 na nanatiling at large kabilang si dating kongresista Saldico. Sinagot ito ni Congressman Barsaga ng walang paligoy-ligoy. Sinabing hindi sapat ang pagdakip sa mga kontraktor kung ang pinakaugat ng anomalya ay nasa itaas pa rin. Ito pa ang pahayag o post ni Congressman Barsaga. Si Marcos ang mastermind. Kahit ilang contractors ang ikulong nila, mananakawan ulit tayo habang nasa Malacanang yan. Grabe. Wala pang tugon ng palasyo kaugnay ng pahayag ng kongresista. Tignan natin. People who reacted. 2,100 ang nag-react. 1,700 ang nag-like, 145 ang nag-love. So halos 95% naniniwala kay Barsaga, 180 lang ang tumatawa. Okay, basa tayo sa mga comments. Nasaan ang comments? Nawala ang comments. Anyway, kasabay nito, bago lang, mga more than an hour ago, naglabas ng bagong video. Part 4 video na ito ni Saldico. Dinitalye na niya yung mga deliveries with resibo na naman. Listahan. Maalala ko ang requirement sa kanya ni Saldico is 2 billion per month ang i-deliver. Mula nung umupo ang Marcos Jr. administration, 2 billion per month. Grabe. At sa isang banda, isang instance, siya mismo ang nag-deliver. 2 beses siyang nag-deliver. Isang, nakalimutan ko na, basta detalyado. May mga listahan, mga petsa with pictures. So, yung pagdi-deliver ng pera, to me, klarong-klaro na nangyayari. Kasi, ang very credible witness, si Orly Gutesa, isang Marine Master Sergeant, nagtrabaho lang as security aid ni Saldico. Dinitalye lang niya yung pagdi-deliver. Noong una, hindi niya alam kung saan nanggagaling yung pera-pera na yun. Mali-maleta, basura. Hanggang nung napanood na lang niya sa Blue Ribbon Committee hearing, nakonsensya siya na yung palang dinideliver niya, ninanakaw ang pera ng kaban ng taong bayan. Kaya napilitan siya, out of his love, of his country, of his children, napilitan niyang ilahad ang nangyari, yung experience niya, at pinatutuhanan ni Saldico. Kaya ako naniniwala ko yung mga delivery na yan, Martin Romualdez. So ito ngayon, sinasabi ni Martin Romualdez na ni Saldico na
yung mga deliveries na yon abot ng 56 billion para kay Martin Romualdez at para kay PBBM. So, pinapabulaan na naman ng Malacanang nga hindi. Si Martin Romualdez naman, wala kayong ebidensya laban sa akin. Ganon. So, bahala na ang taong bayan. This is now in the court of public opinion. Kung naniniwala ba kayo na sangkot dito si Pangulong Marcos Jr.? Sabi kung si Senator Lacson pa, investigador, naging judge. Nagkangkulot kagad siya na walang kinalaman ng Pangulo. Totoo na may 100 billion budget insertion, kaya lang wala siyang natanggap. Iba ang nakatanggap. Pangandaman and Bersabin. Kaya ngayon, umalis na sila o sinibak ba sa pwesto. So, ito, opinion ko lang ito ha. Pinag-aralan ko, tatlong posibilidad. Una, posibleng may kinalaman siya. Pangalawa, posibleng ginagamit lang siya. Dahil nagpabaya siya sa trabaho niya, na masyado siyang nagtiwala, wala siyang kalam-alam na niloloko siya ng kanyang mga tauhan. Pangatlo, posibleng merong mas mataas sa kanya, mas powerful, na nagdidikta na ganitong gawin niyo. Kung sino yung mas powerful na yon, akin na lang yun. Yan ang tatlong posibilidad. Kasi lumalabas ngayon na parang pinapalabas ng Pangulo na determinado siya na imbestigahan. Kaya ayun, nung una walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Diba sinabi niya yun sa isang press con, kaya hindi makakasuhan. Kahit si Boying Rimulya, walang ebidensya, mahina, gross negligence lang ang pwedeng ikaso kay Martin Romualdez kung sakali. Noong una, binabaliwala nila ang testimony ni Orly Gutesa dahil daw sa peke na peke na notary public. Ngayon, kahapon ba yun, biglang nagsampa ng reklamo ang IC at DPWH sa Office of the Ombudsman. Ang ginamit na basihan, sampahan si Romualdez at Saldico, yung sinumpaang salaysay ni Gutesa. Ano ba? Para totohanan ba ito o palabas lang? Bahala na ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong ko sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Tagaan na mo og yero. Salamat kayo. May tangat. Atop na sila karon. Ug karon mao na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So kuan na gid kayo. Ang ulan, kung mag-ulan, luoy gid sila tungod sa kadako na sa buslot sa ilang atop. Ug karon ate pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa kadako sa buslot. Pila na siya katuig? 7 na katuig. 7 na gid katuig. So nga naman nga sa 7 ka tuig wala gid mo nakapuli og atop nga dagko na mo kayong buslot. Wala mi budget. Panahon karon kalisod og budget. Sa kalisod sa panahon karon wala mo na budget nga para gid sa inyong pangatop. So karon natagaan na mo mag-atop na mo karon. Makatop na mi karon. Karon. Oo. Dagang salamat sa nagatag og sen. Karon managyod sa pag-atop.
So maayo na gid nga tan-awon. So nindot na gid kayo ang top. So dili na pareha ganina nga kuha na siya kanang buslot. Salamat kayo sa inyo nga natagan mi og sen. So sa nagkatag ni nga salamat kay magpadayon ni nga tabang sa mua. Salamat kayo. Salamat kayo. So maayo na gid nga lang.